verse 14 to 15, wherein Jesus appeared in Galilee proclaiming the good news. Nung panahon ito, si Juan Bautista kasi ay pinahuli ni Herodes. Bakit? Dahil tumututol si Juan Bautista na asawahin ni Herodes si Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Diba? Mali talaga. So kinokontra siya ni Juan Bautista. Kaya ang ginawa ni Herodes, ipinahuli, ipinakulong si Juan Bautista. At dahil sa pangyayaring yan, si Jesus ay nangaral sa lawa ng Galilea. So maraming tao. Sabi niya, "The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Yun ang sabi ni Jesus. Sabi niya, this is the time of fulfillment. Ito na yon. Paparating na ang ating hinihintay. Bakit? Nakukulong na ang mga walang kasalanan. Bababa na ang anak ng tao at tutubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya't kailangan tayong maging handa. Diba? Sabi nga sa aklat ni Mateo, pagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi mo inaasahan. Diba, mga kapatid? Nangyayari yan sa buhay natin. That is the reality. Kaya sabi ni Jesus, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Kung ano yung sinabi niya ngayon, noong 2,000 years ago, yun din po ang sinasabi niya ngayon sa inyo, my dear participants. This is the time of fulfillment. You are here not by coincidence, but you are here because God called you. Amen? God is a loving God. Kapag meron siyang anak na naliligaw or maliligaw pa lang, kita niya yan. Because He created us, tinatawag na niya ito. Remember the parable of the lost son? Diba? Of the lost sheep, brother? Isang tupa. Ang langit at ang Panginoon lubhang masaya sa isang tupa na bumalik para magbago kaysa sa 99 na hindi kailangang magbago. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. And that's how important this talk is. Repentance and faith. Now, what is repentance? Let us define. Repentance means to reform or to change from better. In Christian context, refers to change in direction. Dumadaan ka sa liku-likong daan, baku-bako, gawa ng mga contractors. Lilipat ka ngayon sa tuwid na daan na inihanda ni Jesus para sa iyo. Sa palagay niyo, madali? Mahirap? Mahirap. Yeah, good to hear that. Mahirap. No? Bakit? Repentance needs a significant change in your lifestyle, dropping an old set of ideals and values which you live your life. Babaguhin mo yung mga bagay na nakasanayan mo na para bumalik at magbalik loob sa Kanya. For example, ikaw ba yung babae na nagiging sanhi ng pagkabingi ng iyong asawa? Ha? Yung pagka-umaga na ikala mo yung trompa sa simbahan, nakakagisna na. Ikaw ba yan? Your old self. Ikaw ba yung lalaki na sobra kong magmahal, mga brothers? Na sa sobrang pagmamahal mo ay umaabot na sa kapitbahay at sa mga kumare. Ikaw ba yan? Old self. Example. Ikaw ba yung lalaki na kapag tumingin sa isang babae ay parang may x-ray yung mata? Tagos hanggang buto. My dear brothers, mind you, in Mateo chapter 5 verse 28 to 29, ito, tanda-tanda ko ito Sadya kung tinandaan ng marinig ko, alam niyo sabi, subalit sinasabi ko sa inyo, mga kalalakihan, ang sino mang lalaki na tumingin sa isang babae ng may kahalayan, ikaw ay nakiapid na sa iyong isip at puso. Nagkasala ka na. Isipin nyo yan, tingin pa lang ng may kahalayan. No? Ganun pala yun. Sorry naman, Lord.
Sorry naman. Ano? Ayan yun. So marami pang bagay na tayo nakagalian na hindi na ayon sa turo ng ating Panginoon. At yan ang kailangan nating baguhin. Ano? Hindi madali. Tama kayo, hindi madali. Bakit? It is not just turning away from evil and sin and wrongdoings, but allowing Jesus to run your life. Yun ang matindi. Madaling magsabi, babago na ako. Ano? Hindi ko na gagawin to. Ayoko na yan. Ayoko, kasalanan yan eh. Sabi nila, kasalanan daw yan eh. Ano? Pero nangyayari, because sometimes you will feel empty. Bakit? Nasanay ka na. Tuwing Biyernes may TGIF ka. Tuwing Sabado may Sabado nights ka. Aalisin mong bigla. Naku, malulungkot ka, kapatid. Di ba? Malulungkot ka. You will feel empty. Ang sabi sa repentance, let Jesus fill that emptiness. Wow. At yan ang ginagawa ni BCBP. Tuwing Friday, meron tayong activity. Di ba? Para hindi ka makarating doon. Sabado, meron din. Para hindi ka makarating doon. That is how Jesus filling that emptiness. Para iwanan mo lang yun ang kaugalian mo. Di ba? But sometimes there's a misconception. Ano? Ano yun? Tayo kasing mga tao. Kapag ka yung ating ginawang kasalanan ay nagdulot ng malaking problema, we always say, ay, talagang ayoko na yun. Hindi ko na uulitin to. Ano? Ang bait. Hindi ko na uulitin to, Lord. Ako nagkasala ako. Eh kami naghiwalay, halos maghiwalay kami mag-asawa. Ano? Halos itakwil ako ng buong pamilya ko. Ano? But when the time comes na nagkaroon ka ng pagkakataon na gawin ulit, nangyayari, ginagawa mo pa rin. Diba? Lalo pa kung walang nakakakita. Hindi po? Ano? Alay, nahuli ika ako dito, doon ako sa malayo-layo. Diba? Nahuli ika ang aking negosyo, ako ay nang scam, doon ako sa ibang lugar. Magpapalit na lang ako ng pangalan. Ano? Alias, mitos na ako. Diba? Mitos na ako doon. Diba? Yun yun. Sinasabi sa repentance and faith, we should be sorrowful with the sin itself. Ano po, hindi dahil napahirapan tayo, hindi dahil nagulo ang ating buhay, kundi ayaw talaga natin gumawa ng kasalanan. At ang gugustuhin natin ay gawin kung anong sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, BCBP just came in the right time sa aming buhay, mag-asawa. Halos nandun na kami. Halos nandun na. Ano, sa live sharing po yun, pag na-attend kayong breakfast, ha? Para pag na-invite kami, malaman nyo, makamarites kayo ng aming istorya. Ano? Nandun na kami. As in, mamaya, may pahapi ako sa inyo. Ano? Now, what are we going to do in order to repent? Umpisa na natin. Ano ba kailangan mong gawin, bro? Para ako'y makapagsisi. Sige. Wala ko sinabing may kasalanan kayo, ha? Kung meron lang. Okay, what must we do in order to repent? First, let us be honest. Simple. Admit that we have sinned in our lives. Question number 2. Sino po sa hall na ito ang magsasabi ngayon sa harap ng Panginoon na wala siyang kasalanan? Taas ang kamay. See? Admittance. Be honest. Siguro naisip nyo, wala naman akong kasalanan ha. Teka. Alam niyo ba na may dalawang uri ng kasalanan? Alam niyo yan? We have the so-called the sin of commission and the sin of omission. Ano yung sin of commission? This is doing things that we shouldn't do. Ano? Sin of commission, ginagawa mong bagay na alam mong mali. Natural, kasalanan, ginawa mo, that is sin of commission. What about sin of omission? Ito rin lang nalaman eh. Meron pala ako sin of omission, bakit? Sin of omission is the failure to do things that you can do or ought to do. Diba? Yung mga bagay na dapat sana'y ginawa mo, pero hindi mo ginawa. Diba? Iimbitahin mo dapat sa CLP yung iyong kumare.
Ay wag na. Baka ito pagka nakasama pa magbida-bida pa doon. Tamang ako na lang. Di ba? Ayoko masasapawag pa ako nito. Di ba? Sa harapan mo, may nangyayaring korupsyon. Di ba? May nangyayaring panluloko ng kapwa. Ayoko na makialam dyan. Madadamay pa ako. Di ba? That is the sin of omission. Ha? Kaya pag may nakikita kayo, sabot na ating makakaya, kung hindi mo kayang tulungan ng pisikal, ipagdasal mo. That is another form of help. Sin of omission, ha? Natandaan niyo, hindi porket hindi ka nakikialam, wala kang kasalanan. Okay? Do not call it growth experience. Kaming mga kalalakihan, nung araw, ako, sabi ko, nung nagka-problema na, sabi ko, ganun talaga mga lalaki. Sensya ka na. Tama ba yun? Sabi ko pa we are born polygamous. Ganun pa Tama ba yun? No. Call a spade a spade. Ang kasalanan ay kasalanan. That's why we are called mankind. The highest creation of God. We have what? We have the free will. The freedom to choose. Yun po ang pagkakaiba natin sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Ang baboy, pagkakatayin na, wala ng choice. Kakatayin na siya. Tayong tao, binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman, ng talino para mamili sa tama at mali. That's why we are above all creations. That's the beauty of God's creation. Next, what must I do in order to repent? Exercise humility. Be willing to change. Huwag mo sabihin na, wala akong kasalanan Naliwanag ko na kanina. Huwag mo sabihin nga, hindi ko kailangan yan. Successful ang negosyo ko. Magaling akong tao. Magaling akong magnegosyo. Mayaman na ako, hindi ko na kailangan yan. Exercise humility. Tandaan natin, our salvation and way to heaven is individual. Kanya-kanya po tayo. Mind you, hindi porke at gumagawa ka ng mabuti, sigurado kang aakyat sa langit. You have to work hard. To work hard our way going to Him. Lahat tayo dun babagsak. Hindi po ba? Bagaman ayaw pa ni ate, sabi ni mong kanina, ayaw pa. Pero doon tayo, yun ang aim natin, that's why we're here. The servants, that's why they're here. You attended the CLP, that's why you're here. This is a stairway to heaven. Many are called, but only few were chosen. At kayo pong mga narito, kayo ang mga pinagpala. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Another way of how to repent, renounce your sins. Karaniwan, ang pari, nagsabi na ang pari na please, kung mangungumpisal ka ng isang kasalanan, isang beses lang. After sa susunod na mangungumpisal ka, hindi na dapat yung ikukumpisal mo. Diba? Kasi, you should renounce it. Talikdan mo na yung Father, ako ay nanloko ng kapwa. Hindi, pinatawag ka ni Father, ganyan. Father, ako ay bumalik. Sumunod, Father, niloko ko ang aking kapatid. Ay, sabi ni Father, bakit mo naman niloko? Sige, patawarin. Sumunod na mga bayaw na ang niloko. Nilinis-scam na pati mga bayaw, lahat na. So, repeatedly, you are not repenting. You're not repenting. Niloloko mo lang ang sarili mo at siya. Sabi nga ni Father, kung ano yung hinihingi mo ng kasalanan, pero hindi ko sinabi ng paring iba naman, hindi ko sinabi iba naman, ibig sabihin, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Yun po ang ibig na sabihin. When we renounce our sins, ito yung dahilan kung bakit ako nagkakasala, di ba? Sabi dito, you should turn away from your sins 180 degrees. Yan. Tatalikuran mo siya papunta sa daan na inanda sa iyo ng Panginoon. 180 degrees. Turn around. Bakit hindi 90 degrees? Ito yung kasalanan. Nag-turn ako ng 90 degrees lang.
Dito sa peripheral vision ko, kita ko pa yan. Diba? Kikita ko. Oh? So, ibig sabihin, there are chances na ako ay matukso muli. Kapag nag-overturn ako ng 270 degrees, again, on my right peripheral vision, nakikita ko yan. Pwede pa ulit ako matukso. At lalong, hindi ka dapat iikot ng 360 kasi babalik ka uli sa kasalanan. Diba? Turn away from sins 180 degrees. Okay. The fourth method is ask for God's forgiveness. Sabi ko noon, ako, wala na akong pag-asa na magbago pa. Itutuloy ko na to. Sinabi ko yun sa asawa ko noon. No, nung panahon na yun. Sabi ko sa kanya, wala na akong pag-asa pa magbago. Hindi pa akong BCBP noon. No? Hindi pa akong pag-asa magbago. Nandito na ako. Makasalanan ako. In 1 John chapter 1 verse 9, Jesus said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and cleanse us of all unrighteousness. God is a forgiving God. Humingi ka lang ng tawad. Kahit na ano pa yan, maliit man yan o malaki, basta't bukal sa puso mong hinihingi ng tawad, ikaw ay kanyang patatawarin. See? Nasusulat po yan. And that is a premise. That is a God's premise. The fifth thing that we need to do is to lead a personal relationship with God. Paano po natin gagawin yan? Paano? Any idea from the participants? Paano ka bubuo ng isang direktang relasyon sa Kanya? Through prayers. Our greatest armor. Diba? Panalangin. Kami? BCBP members, although ito talk to sa inyo sa mga succeeding talks, meron kami tinatawag na prayer time. Sa aming bahay, nagde-designate kami ng isang table kahit sa sulok ng aming munting bahay. At nag-schedule kami ng oras kung kailan kami makikipagtakbo sa Panginoon to have our personal relationship with Him. At kaya nyo rin gawin yan, my dear participants. Kung sinabi mong 10 o'clock ng gabi, nandun ako, magdadasal ako, kakausapin ko si Jesus doon. Sa prayer room ko na yun, sa prayer table ko na yun. Dapat, finish all things by 10 p.m., nandun ka na. That's how you build relationship. Bakit? Dahil aantayin ka niya. Aantayin ka ni Lord. Kasi yun ang ginawang prayer time, 10 p.m. O gusto mo, 11 p.m. Sige. Lord, anong oras ka ba natutulog? 11? Sige, 11. Nandun ka ng 11 p.m. to meet Him. To establish a personal relationship with Him. Huwag mong kalilimutan. Pupunta ka dahil naghihintay si Lord doon. Kasi pag hindi ka dumating, susunduin ka niya. Gusto mo? Sunduin ka? Sige, pupunta ka na. That's how we establish a prayer time. Okay? So these are the things na kailangan mong gawin. Be honest, you have to exercise humility, renounce your sins, talik na ng kasalanan, ask for forgiveness, go to confessions. Kailan po kayo huling nangumpisa? Baka ini grade 3 pa, first confession. Go to confessions regularly. Nakakagan po yan ng kalooban and a personal relationship. Now, what are the sample of sins? Ito po ano po yung mga kasalanan na nasasabi sa ating Bible na kailangan mong ihingi ng tawad? Sige nga po, para po kayo ay magising, basahin nga po natin ng sabay-sabay sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go! At palimhasa'y ginagaling pa nila na huwag kailangan ng Diyos. Pinagalaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip upang gawin ang di nararapat. Puno ng lahat ng kasakiman, kaliwan, suswas ng kapanagbilihan, pagpatay sa kapwa, pagtatalo, pagdaraya, pagkaibig, mga mapanirang uri. Susulang sa Diyos
papatigil kayo para di mo mabanggit Kanya, ako to. Ganun. Wait, there's more. Are you involved in non-Christian movement or religion? Ikaw ba involved sa ibang antichrist? Ibig sabihin mga non-Christian believers, these are the religions that reject Jesus Christ as their personal Savior. Ganyan ka ba ngayon? Ask for forgiveness and turn to God. Are you involved in an occult and its practices? Meron ho ba ditong manghuhula? Madambola? Yung hinuhulaan ng kapalaran? Natatama sa loto, araw-araw na tumaya, nalulung na, naging sugarol, nasira ang pamilya. Ayun. Dahil naniniwala? Meron ho ba dito na nagpa-participate doon sa mga spiritualism? Pagtawag-tawag sa mga spirito? Meron ho ba? Sabi dito, we should ask for forgiveness. Repent. Hingi natin ito ng tawad. At kanino tayo maniniwala? Sa Kanya lang. The one and only God. Sa Kanya lang tayo maniniwala. Huwag ka maniwala sa horoscope mo today. Sabi ng horoscope mo, makakakilala ka ng lalaking nararapat sa'yo. Tumanda na hindi pa nakita. Mayroon nagpapakilala, ayaw pansinin at ang sabihin, makakatagpo daw Ayun. Isa lang ang pakikinggan natin, ang ating Diyos. Have you committed adultery or fornication, whether it be heterosexual or homosexual? Yan. May nagawa ka ba niyan before? Go to confessions, ask for forgiveness. Kailangan natin hihingi ng tawad dyan. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 4, let marriage be honored in every way, the marriage bed be kept undefiled, for God will judge the fornicators and adulterers. Sorry naman, Lord. Sorry na. Nung ito ay marinig ko sa talk, ay ako'y dalas-dalas nagbago Sa takot ko God will judge fornicators and adulterers. Diba? Yan. Yan ang sinasabi niya. Hindi natin dapat gawin. Okay. Have you sinned against life? Yan po ang mga sins against life. Have you committed murder? Yan. Or participated in any murder cases or murder attempt. Ikaw ba'y naging parte ng pagkamatay ng isang tao? Sa inyong probinsya? Na pumunta ka rito sa Batangas at nagtago ka sa pangalang alias Kajeri? Hingi mo ng tawad dyan. Go to confessions. Ask for God's forgiveness. Have you participated in any abortion process? Meron ba dito mga madrona? Madrona man tawag doon, nagpapaanak? Kumadrona. Meron ba mga kumadrona dito? Nagpapaanak. Oo nga. Hindi mo nga pinalaglag yung bata, tinuro mo naman kung saan bibili ng gamot. You participated in an abortion process. Ask for God's forgiveness. Have you attempted to commit suicide? Meron ho ba ditong nakaisip na nawakasan ang kanyang buhay? Have you participated in euthanasia process? Euthanasia, mercy killing? Naku. Yung aking ama isang buwan na sa ICU wala na, napagbili na lahat ng aming baka, kambing na natitira. Kaya kung tanggalin ko na yung makinang bumubuhay sa kanya? Again, we are human, we have the free will. Pero kapag ginawa mo yan, make sure to ask for forgiveness. Because you have sinned against life. Maaaring practical yan. Practical. But still, you have sinned against life. Have you sinned against your fellow men? May discount ka ba? May dinaya ka? Yung binenta mong produkto ay substandard? Ikaw ba ay kontraktor ng flood control? Meron ba rito? Wala naman.
Walang mga flood control contractor. Ito, kailangan nila po marinig to no? Kailangan marinig to. Have you cheated? Lying, sisinungaling ka. Slander, naninirang puri, gossip, marites. Ha? Kapitbahay mo, ala. Lagi nyo na lang pinag-usapan ninyong kapitbahay. Sigurado meron dyan. Ask for forgiveness. Okay, lang yan. God will forgive you. Have you sinned against yourself? Okay? Are you addicted to drugs? Oh, mukha namang wala. Ano? Kasi pagka ako ganyan, titignan ko yung mga partners kung mayroong umumuya, yung malalaman ng bibig, gano'n. Meron ako kasi ako na CLP, gabi siya. Pero yung participant naka-shades. Ano? Naka-shades. That is ano, di ba? That is a sign na maaaring ganun. So, ang ginawa ko, pinaalis ko siya, tinanong ko, bro, pwede bang makita? Nasusulo ka ba? Naku po, nung tanggalin ay puro sore eyes pala. Hindi pinabalik ko na. Akala ko kasi addict sore eyes pala. Ano? Kaya, sabi ko, bro, you might have sinned against your life. Tanggalin mo yung salamin mo. Naku, puro sore eyes. No. Hindi pala. Ano, akala ko, nag-a-addict Did you abuse yourself of alcohol? Ikaw ba yung tao na hindi na nahuhulasan? Na may nakatago sa rep na isang bilog, na araw-araw na lang ginawa mong tubig? Ha? Ikaw ba yan? Bakit? Ha? Gluttony. Makakala ninyo, yung katakawan na hindi kasalanan. Oo. Eat all you can. Pwede. Pero eat more than you can, ayun ang hindi tama, ay puputok na yung tiyan mo, ayaw pang tumigil. At ikay nag-aarimuhunan. Ano? Gluttony. Ano? Hoy, ako ay minakitang ganyan doon sa Vikings, ay liyo na putong pa na. Gawa ng kain kasi sinusulit na yung bayan. No? That's gluttony. You have sinned against yourself. Sabi ko nga sa inyo, sabi sa Corinthians, our body is a temple of the Holy Spirit. Ha? Ano man ang ipasok mo sa ating katawan, yan ang ibinigay mo sa banal na Espiritu na nasa iyong sarili. Let me remind you in talk number 2, we are created in the likeness of God. Diba? Tayo'y ginawa ng Panginoon, nakawangis niya. Kaya huwag ka magtampo kung medyo dapa ang iyong ilong. Okay lang yan. Diba kung medyo tan ka ng konti, huwag mong ipabago ang ilong. Wag! We are the temple of the Holy Spirit. Oo. Hindi naman pwedeng lahat tayo matangos ang ilong Siyempre, ibibigyan ng pagkakaiba. Ano? Diba? Nawala nga dito sa ilong, ay napunta naman sa iyo yung mga bewang. Di ba? Yun lang yan. Masama na yung bewang mo napunta sa ilong. Ayun o, masama. Laki ng ilong mo, tiyak. Di ba? Kaya, Diyos, syempre, yung ginagawa niya tayo sa in His image. Perfect image. Ha? Kaya wala kaming makakasalubong sa inyo sa belo, ha? Baka mamaya, alam niyo, yung aking mahal na asawa, naku, ayan na yan. Ako kaya ganito. Ako kaya ganito. Siyempre, pinipigilan ko yan. Diba? Unang-una, wala kaming pera. Oh. Pangalawa, wala kaming pera. Oh. Sige, wag. Ano? Isa kang magandang nilalang because we are the temple of the Holy Spirit. Kailan ba natin tinanggap ang banal na Espiritu sa ating sarili? Kailan? Kailan pumasok ang banal na Espiritu sa ating sarili? Para malaman nyo lang na nandito siya sa loob. When we were baptized. When we were baptized, pinasok na tayo ng banal na Espiritu. Ayan, nandyan po siya. You see? Ayan. Brothers and sisters, we are talking about this past discretions and sins. Not for you to feel bad. Wala akong sinasabi na may ginawa kang ganito. Ano? If ever lang na meron kang ganyang bagay, na kinikimkim mo sa iyong sarili, hindi mo kailangang sabihin sa akin o sa iyong aking gabi. No. Just talk to Him. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Go to confessions. And you will feel renewed. I promise. You will feel
feel renewed. Ano? Alam nyo, yung repentance, lagi yang may kakambal. Kasi talaga namang mahirap magbago kung mayroon kang pag-aalala. Diba? Halimbawa, sobra kang magpatubo sa iyong negosyo, ang presyo mo, triple. Diba? Triple sa dapat na presyo. Bakit? Dahil marami kang bayarin. Kumuha ka na marami sasakyan. Kumuha ka, nagpagawa ka ng malaking bahay. So, binabawi mo sa kapwa mo. Diba? By overpricing. Bro, paano ko ba ibababa yung presyo ko Ang dami kong hulugan. Baka hindi ako makabayad. Baka mabatak ang aming bahay. Kaya sinasabing have faith. God will provide. Nakita niyo itong illustration na to? Nakita niyo na yan, di ba? What can you see in this picture? Ano ang pagkakaiba sa ordinaryong picture? Ano mapapansin niyo sa pinto? Wala siyang knob sa labas. Di ba? Ang knob niyan ay nasaan? Nasa loob. This is Jesus right now knocking at the door of your hearts. He is telling you, knock, knock, papasukin mo ako sa buhay mo. And I will give you everything that will make you happy. Try mo lang, papasukin mo ako. Mabubuksan mo yan because faith is a definite act. Ano ibig sabihin? We must open the door for Christ to come into our lives. Kung sarado ang puso mo na magbago at tanggapin siya sa buhay mo, hindi siya makakapasok. Because faith is a definite act. Faith is an individual act. No one can decide for us to open the door. Hindi namin kayo pwedeng utusan na, hoy sister, magbago ka na. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Hindi. You yourself has in control. Ikaw ang may control niyan. Nasa sayo kung papapasukin mo siya sa buhay mo. Faith is a deliberate act. Sabi ko nga sa inyo kanina, this is the day that God has made. Ito yun, nandito kayo. Nandito kayo. Hindi niyo na kailangan pang humingi ng sign, Lord. Ano? Hingi ako ng sign sa'yo para magtuloy ako ng CLP. Hindi na. Kailangan. You being here is a sign that God is calling you. Sino po dito naka-perfect attendance na simula nung session 1? Buti naman. Ayun, may dalawa po. Ayan. Palakpakan naman natin. Perfect attendance. Diba? That's how Jesus is touching those people. Ano? Kayo ho? Nasaan kayo? Ba't kayo hindi nakakompleto? Ha? Oh, nasa birthday yan, nasa anniversary, no? Nadasini na Michelle. Faith is deliberate act. Kahit pa anong gawin mo ng pagtalikod at pagtalima, pag tinawag ka ng Panginoon, dito ka. Because faith is a deliberate act. Faith is an urgent act. Kailangan ng magbago. Next week na lang ako. May gagawin pa ako Next week na lang. Last time. No? Faith is an urgent act. Napapanahon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa linggo, kundi ngayon. Bakit? Walang makakapagsasabi sa atin kung kailan darating ang anak ng tao. Diba? In Mateo, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. That's why we should always be prepared. Anytime. Because faith is an urgent act. Kailangan mo nang maniwala sa Kanya. Kailangan mo nang bumalik loob sa Kanya. Dahil malay mo, mamayang gabi, tutulog ka na mahimbing, ang saya-saya mo. Diba? Bukas, pagising mo, patay ka na. Paano yun? Diba? Nagising ka, nakapatay na ako. Hindi na ako nakabawi. Hindi na ako nakatin ng session 5 ng CLP. Hindi ka na nakapagsisi. Diba? So, mamaya, pagkatapos ng session na to, cleanse yourself. Say a prayer.
Go to confessions tomorrow. You will feel renewed. I promise. You will feel renewed. Faith is indispensable act. Ano? Marami kang hinihiling. Hingi ka ng hingi. Lord, bigyan mo naman ako nito. Lord, bigyan mo naman ako nito. Ay, hingi ka naman ng hingi. Ay, paano naman ang lagay? Yun namang hinihingi mo yung ginagamit mo sa kasalanan. Ginagamit mo sa puro luho. Hindi ka man lang tumulong sa kapwa, sa mga nasalanta. Diba? Sa mga nahihirapan, nangangailangan. Ano? Kailangan, kung gusto mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon, mauna kang magpakita ng loob sa Kanya. Have faith in Him. Ano, Lord, ako'y magbabago ha. Hindi ko na gagawin to. Pero pangako mo sa akin, you will provide. Huwag mo akong pababayaan. Ganun. Diba? Huwag mo akong pababayaan. Sige. This is an example. This is a story from the Bible. Ano? Nung isang panahon, yung 12 apostol, no, naglalayag sa lawa ng Galilea. No? Lalayag sila. Isipin mo, lawa lang yan, pero aalunin. Di ba? Madaling araw nun, madilim. So nakasakay yung mga apostol sa bangka. Habang naglalayag sila sa di kalayuan, mayroong lumabas na isang liwanag na hugis tao. Ano? Hugis tao. So natakot sila lahat. Ano? Matras sila, napatras sila. Sabi nila, multo. Ano? Sabi ng isang apostol, multo. Ngunit ang hugis taong yun ay nagsalita. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus. And among these disciples, it is Peter who has the greatest faith. Ano? Sa 12 yan, si Pedro. Ano? Ang mayroong pinakamatibay na pananampalataya sa 12. Kaya ano masabi ni Jesus na, ako ito, huwag kayong matakot. Anong ginawa ni Pedro? Tumayo, Panginoong Jesus, ikaw pala yan, hayaan mong lumapit ako sa iyo. Gusto ko rin lumakad sa ibabaw ng tubig. And Jesus said, halika Pedro, lumapit ka. Parang kayo, sinasabihan, halika. Ngayon, lumapit ka sa akin. At dahil sa pananampalataya ni Peter, siya ay bumaba ng bangka, tumungtong sa tubig, at naglakad papunta kay Jesus. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya may parating na malaking alon at malakas na hangin. Nakita ni Pedro, natakot siya. Diba? Naku, ang laki ng alon. Ano nangyari sa kanya? Unti-unti siyang lumubog sa tubig. Unti-unti lumubog. Kasi yung kanyang faith kay Jesus Christ, na kaya niyang lumakad sa tubig, ay naapektuhan ng malaking alon. Unti-unti siyang lubog. Kaya ang ginawa ni Jesus, hinawakan siya at iniahon. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Pedro, kay liit ng iyong pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? This is a concrete example of our faith in God. Huwag kang mag-alala sa kahit na anong bagay. He will provide everything. Dahil meron tayong 3 aspects ng faith. First, doctrinal faith. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang ating tagapagligtas? Para mahina. Ay, may laman palang cookies ang bibig. Kaya mahina. Ano? Ulitin ko. Naniniwala ba kayo? Na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Yan. Nguya. At may tanong ulit. Naniniwala ba kayo? Sa buhay na walang hanggan? Yan. Lakas na. Tubig. Okay. Ha? That is our doctrine of faith. Whenever we recite Apostles' Creed, Nicene Creed, we are professing our faith in God. Diba? Meron tayo. Bata pa tayo, basta nangumunyan tayo, umatin tayo ng simbahan, tinuturuan tayo magdasal. That is our doctrinal faith. Next, providential faith. God
is our greatest provider. No? Bakit kayo absent nung nakaraan si LP? Bro, meron kasi akong kliyente. Sabado, hindi ko maiwanan kasi sayang din ang kita. No, hindi na ako atin na si LP. Wag. I-reschedule mo yung client mo. Bro, baka umalis mo. Providential faith. God will provide. Maniwala kayo. Amen? Maaari kayo magtanong, wala stick bro. Ang tagal ko nang inihiling kay Lord itong bagay na ito, hindi binibigay. Bago sabihin mo, God is providential faith, may 3 dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha ang iyong dinadasal. Una, hindi niya yan binibigay sa'yo dahil hindi yan makakabuti sa'yo. Di ba? Wag, anak, makakasama to sa'yo. Di ba? Pangalawa, hindi niya binibigay sa'yo sa ngayon dahil hindi pa oras. He will give it to you in His perfect timing. Di ba? At pangatlo, itong pinakamaganda, hindi niya binibigay sa'yo ang hinihiling mo ngayon dahil may mas maganda siyang nakahanda para sa'yo. Di ba? Sir, Lord, bigyan mo naman ako ng bagong Toyota Vios. Dumasal naman, trabaho naman, hindi ako mag-Toyota Vios Mamaya, Fortuner pala ibibigay sa'yo. Di ba? He will give you more than you're praying. Just have the providential faith. The last, expectant faith. Ito, lagi namin kiniklaim dito sa BCBP. Lord, kiniklaim na namin ang success ng Christian Life program na to. Na itong mga participants na ito ay magtutuloy-tuloy hanggang dulo. We claim it. That is expectant faith. Even the impossible will be possible because nothing is impossible to Him. Yung mga bagay na palagay, parang hindi mangyayari. Believe, have faith, it will happen. Ipanalangin mo. Have faith. What are the 3 examples of expectant faith sa Bible? Para maniwala kayo. Masabihin niyo, binubula ko kayo. Una, ito na lang sa Luke. Basahin niyo yan. Ask, and it will be given to you. Sabi ni Lord, anak, humingi ka, at ikaw ay aking bibigyan. Hanapin mo ako, at iyo akong matatagpuan. Kumato ka sa pinto ng langit, at pagbubuksan ko ito para sa iyo. Hold on to this verse, mga kapatid. Tandaan niyo yan, huwag niyong kalilimutan. However hard it is that we're going through right now, tandaan niyo, may pinangako siya sa atin. God is a faithful God. Expect the good things coming your way, lalo na ikaw ay nagsisimulang pumasok sa BCBB. Expect the unexpected. Another story showing expectant faith, the wedding at Cana. Nabasa niyo to? Nung araw, isang kasalan. Ang host ay sina Maria. Mga Mary ang host. So maraming taong nagdatingan. Isinerve nila yung wine. Naubos. Hindi man lang pa tinatalban yung mga mag-iinom. Baliwala ka ay sanay pala sa Jane. Pa-wine-wine pa. Ay hindi nalasing. Lumapit si Maria sa kanyang anak. Nagpahiwatig. But that time, because you know what? This is the first miracle that Jesus has made. Hindi pa siya gumagawa ng milagro yun. Sabi niya kay Maria, babae, hindi ko pa oras. Sabi, hindi pa niya oras na gumawa ng milagro. Kasi maraming tao But because Mary has this expectant faith, naniniwala si Maria na hindi siya pababayaan ng kanyang anak. And indeed, ginawa ni Jesus lahat ng tubig na nandyan. Ginawa niyang alak. He turned it into wine. And you know what? Mas masarap pa siya dun sa unang alak na sinerve. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kang malungkot, may mas magandang nakaraan ng Panginoon para sa iyo.
expectant faith. The Roman centurion. Diba? Roman centurion. Isang general na Romano. Yung alipin niya, mahal niya yung servant niya. Pero may sakit, paralisado. Walang ibang makakatulong. Romano ha? General. Ngunit lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, tulungan mo naman ang aking alipin. Ngunit si Jesus ay nasa gitna na maraming tao. Malayo yung bahay ng Roman centurion. So wala siyang pagkakataong pumunta. Anong sabi nung sundalo? Anong sabi niya? Jesus, sabihin mo lang, gagaling na ang alipin ko. Just your word. No? Ito yung lagi nating nire-recite. Di ba? After the Mass. Ano, bago tayo mag-communion. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako before we receive the body of Christ. That is expectant faith. Yun. Now, here is the last part, my challenge. This is the challenge. 2,000 years ago, Jesus challenged people, and now, at this very moment, Jesus is challenging you. He is in front of you, knocking at the door of your hearts. What will be your response? Let me end this talk with a very short sharing lang. 1 minute sharing. Hindi ko pwedeng kwento lahat eh. Wala, no suspense. Okay. My dear participants, brothers and sisters, 13 years ago, I am one of the sinners. Our married life ni Elsa is far from ideal. No? The middle part of it was bombarded by bitterness, hatred, resentments, fighting. There came a point in our life that Elsa and I each attempted to commit suicide. Yeah. I cheated. She lied. She gossips. She slanders. I abused myself of alcohol and turned on to my vices and wrongdoings repeatedly. Wasak. I have sinned against my life. I have sinned against my wife, against my family, against my fellow men. I have sinned against them all. Until such time that in the same way, Jesus knocked in the door of my heart and invited me to a Christian life program like this. Though half-hearted, I answered to His calling. I attended the Christian life program. Since then, God's unconditional love, divine providence, and forgiveness manifested in our lives. Wow, full of blessings. Now you might be wondering, then what am I doing in front of you? Dating makasalanan. To give you the talk on this repentance and faith. Dating akong makasalanan. Because Jesus is telling you, hindi pa huli ang lahat. The best of the sinners are those who repent. I repented for my sins. I renounced my wrongdoings and put my 100% faith in the Lord our God. Now, the decision is yours. Would you let Him in? Magandang hapon po sa inyo lahat.